Ang Diyos po talaga nagpapakain sa atin, spiritual. Siyang nagbubusog sa ating kaluluwa, mga kapatid. Ako po ay kasangkapan lang. So dapat maging masaya tayo sapagkat yan po ay pribilehiyo ng bawat isa na busugin po ng mga makalangit na pagpapala ng ating Panginoon. Okay? So buksan po natin ang ating aklat sa aklat mo ng Exodus, chapter 20, verses 4 to 6. Ito po yung pangalawa sa 10 utos ng Panginoon. Exodus chapter 20 verses 4 to 6. Do not make idols of any kind. Sensya na kayo, nasisilaw ako. Medyo may problema ako sa mata. Do not make idols of any kind, whether in the shape of birds or animals or fish. You must never worship or bow down to them. For I, the Lord your God, am a jealous God who will not share your affection with any other God. So, hindi siya makikisalo ng pagmamahal sa ibang Diyos, sabi niya. So, wag daw kayo gagawa, uukit, wag daw tayo ukit. Yan ay maigpit na tagubili ng Panginoon. Amen, ng hugis ng mga nabubuhay sa lapaap, sa lupa o sa ilalim ng lupa, yung mga isda, hayop. So, pero yan po ay taliwas sa ginagawa po ng ibang mga bansa at mga relihiyon, sapagkat kahit ang mga hayop ay sinasamba nila. Amen? Ang baka, the golden calf, mga kapatid, sa Book of Exodus, nung pinalabas sila, ay sinamba nila po. Kahit ang mga anak ng Diyos ay gumawa ng ginintoang guya, golden calf. So, kahit ang mga hayop, kalikasan, ay sinasamba po ng mga tao, mga kapatid. Pero maigpit na pinagbili ng Diyos na hindi ako makikisalo sa ibang Diyos nyo. Dapat ako ay iisa lang sa buhay nyo. Ang Diyos, mga kapatid, ay hindi dalawa, hindi tatlo, hindi marami. Isa lang po ang Diyos natin. Amen! At mapalad po tayo, kilala natin, mga kapatid, yung Diyos, and the Lord that we serve, the God that we serve is a personal God. Amen? Hindi lang si Rodrigo Duterte, si Marcos, mga kapatid, kilala natin siya, pero hindi niya tayo kilala. Amen? Hindi niya alam kung saan tayo nakatira. Hindi niya alam. Wala siyang pakialam sa pakiramdam natin, pero yung Diyos natin, kilala ka. Amen? May plano siya sa'yo. Amen? Yan yung Diyos natin, mga kapatid. May plano siya sa'yo. Praise the Lord. May pangarap siya para sa'yo. Meron siyang inilaan na lugar para sa'yo. Ililigtas ka niya, pagagalingin ka niya. He is a personal God, mga kapatid. He is not just a Savior. Siya ang Diyos natin, mga kapatid, na makapangyarihan sa lahat. And also, He is a gentle God, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. So, yan po. I am a jealous God. Dapat lang maging siloso ang Diyos, mga kapatid, sa atin. Kasi ang Diyos natin, devoted sa atin. Mahal na mahal niya tayo, mga kapatid. Pinag-aksayahan niya tayo ng panahon, ng buhay. Naparito siya, mga kapatid. Namatay sa krus ng Kalbaryo, napako, napahiya, nagdusa. Amen. Alang-alang po sa atin na makasalanan. Lahat mo magsabing amen. Amen. Yan. Do not share affection with any other God. I do not leave unpunished the sins of those, thank you, who hate me, but I punish the children for the sins of their parents to the third and fourth generation. Sa mga gumagawa nito, mga kapatid, ang sabi, parurusahan ko, susumpain ko ang inyong lahi sa ikatlo at ikaapat na henerasyon. Amen? Sa lahat ng mga sumasamba sa maling Diyos, mga kapatid. Okay? Verse 6, but I lavish my love, ngunit pagpapakitaan ko ng pagmamahal, ng pag-ibig on those who love me and obey my commands, sa lahat ng mga susunod, amen, sa aking mga ipinag-uutos. Even for 1,000 generation, limitless, mga kapatid. Amen. Ipapakita niya ang kanyang pag-ibig, ang kanyang mercy, ang kanyang compassion, mga kapatid, sa ating lahi kapag tayo'y susunod sa kanyang ipinag-uutos. So ito po ay, amen, there are 613 commandments in the Bible. At yung 10 po na ibinigay dito kay Moses is the highlights. At po magsabing amen. So ito ay mahalaga, mga kapatid, na ito ay ating gagawin at susundin sa ating buhay ng mayroong kasamang pananampalataya. Bago po ang lahat, mga kapatid,
Salamat din ako sa lahat po ng bumati ng happy birthday. At ito po ay bigay po ng sa nating kapatiran. Parang bumata nga yung itsura ko dito, no, mga kapatid. Sabi ni Sister Sarah, wag mo isuot yan. Kasi nga, parang ano siya. Ang tawag nito, parang hindi, parang nagba-bodybuilding, oh. Kaya ang hirap, mga kapatid, naka-stomach in. Chest out ako, eh. Okay. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. At tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli. Amen. Sa iyo pong presensya, Panginoon, na aming pong naramdaman sa aming kalagitnaan. Dalangin ko po, nahipuin niyo po ang puso ng bawat isa, Lord God, sa pamamagitan po ng iyong Holy Spirit, Lord God, Jesus, and your words. Lord God, touch our hearts, touch our mind, our life, Panginoon, na baguhin po namin ang mga dapat naming baguhin sa aming buhay, Lord God, not by might, Lord God, by the Spirit. Hallelujah. Sa pamamagitan po ng Espiritu mo, Panginoon, nakikilos, amen, sa aming mga buhay. Naniniwala kami na iyong salita ay buhay, Panginoon. Amen, na siyang hihipo at, Panginoon, ito po ay tatagos, Panginoon, hanggang sa aming mga laman, aming mga buto, Panginoon. Kaya po, baguhin mo ang bawat isa. Ayusin niyo po ang aming pag-iisip, Panginoon, at magbigay ng kaluguran ng aming buhay, Panginoon, sa inyo pong harapan. Bigyan mo po ko, Panginoon, ng kapangyarihan, Panginoon, Lord God, at lakas ng loob upang ibahagi, Panginoon, ang iyong mga banal na salita. Itago mo ko, Panginoon, Lord God, sa inyo pong anino. Ikaw pong mahayag, Panginoon, sa aking buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Tayo po'y magsiupo at sabihin natin sa ating kadabi, avoid the counterfeits. Pag sinabing counterfeits, mga kapatid, ito yung mga not legit. Hindi original. Mga kapatid, ito yung mga ginaya lang. Amen. Ito yung mga mas mura at hindi kalidad na produkto. So avoid the counterfeits. Amen. Minsan pa palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. So what is an idol? Naalala ko po isang kwento na isang bata, sabi niya, nag-pray siya kay Jesus. Sabi niya, Lord, I want this. Gusto ko ng laruan. Ang ginawa niya, itinago niya yung statwa ni Mother Mary. Sabi niya, pag hindi mo binigay sa akin yung hinihiling ko sa yung laruan, lagot tong sa akin tong nanay mo. Sabi niya. So, yan yung paniniwala po ng marami mga kapatid na amen, ang mga estatwa ay ang Diyos, mga kapatid. So, what is an idol? Archaeologists have found evidence of idols in every culture throughout history. Yung mga statues of gods and goddesses, mga kapatid, napakadami. From the beginning of time, mga kapatid, yung puso, yung isipan ng tao ay na-pervert, nalihis, mga kapatid, at kumilala sa maling Diyos. Lahat po magsabing amen. The man was misguided. Their desire, mga kapatid, to turn things, people or ideas into objects of worship. Pati ang mga bagay, mga kapatid, na nilikha ng tao ay sinasamba. Ang mga bagay na nilikha ng Diyos, mga kapatid, ay sinasamba. Ngunit ang sabi ng Diyos, mga kapatid, out of 613 laws recorded, mga kapatid, in the Torah. Amen. May git sa 50 times na mahigpit na pinagbili ng Diyos na huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Lahat magsabing amen. Amen. God prohibited, amen, us from idolatry, to worship idols. So, ang Hebrew word po ng idol is pesel. Ang ibig sabihin is graven image.
means something carved or fashioned with the hands. But bowing down in front of a statue is only one expression of idolatry. Yung pagyuko o pagsamba sa isang estatwa, mga kapatid, na hinubog ng kamay ng tao ay isa lamang daw pong daan o pamamaraan o ekspresyon ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At maraming uri po ng idolatry. In fact, mga kapatid, an idol is anything that takes the focus of God and puts it on something else. Amen? Yung posisyon, yung rightful place ng Diyos ay napalitan ng ibang mga bagay o yung puso na, amen, natin, ang naging number one na ay ang bagay, amen, o ang ibang mga tao, mga kapatid. Hallelujah. When anything besides God is first in my life, it is an idol. Pag bumaba ang level ng Diyos sa buhay natin, the people are committing idolatry. Lahat po magsabing idolatry. Mas pinahalagaan mo ang bagay na ito, ang tao na ito, amen, kaysa sa Diyos, yan po ay a form of idolatry, kahit ito ay mabuti. Ang pamilya ay mabuti. Lahat magsabing amen. Ang anak po ay mabuti. Mabuting alagaan. Amen. Ang pagtatrabaho ay mabuti. Ang pagkakaroon ng sasakyan ay magandang bagay. Magkakaroon ng magandang bahay ay magandang bagay. Pero ikaw ay nagput, amen, ng more energy, more sacrifices and time at napalitan na ang panahon mo sa mga bagay na yon kaysa sa Diyos. Amen. We are guilty of sin of idolatry. Naintindihan po ba natin? Kahit mabuti. Lahat po sabihin natin, kahit mabuti. Wala pong masama, mga kapatid, na bumili tayo ng sapatos. Wala masama na bumili tayo ng sasakyan. At magimpok ng mga kayamanan sa buhay. Pero kapag ginawa mo ng Diyos ang pera, kapag ginawa mo ng Diyos ang sasakyan, kapag ginawa mo ng Diyos, mga kapatid, ang iyong tahanan o bahay o pamilya, yan po ay kasalanan po sa harapan ng Panginoon. Malinaw po ba, mga kapatid? Hallelujah. So God doesn't want us to value anything more than we value Him. Ibig sabihin, mas bibigyan nating pansin o halaga ang Diyos above everything else. Dapat siya ang number one sa ating mga buhay. Hindi siya tumatanggap, mga kapatid, ng number 2 slot, number 3 slot sa ating buhay. Dapat siya ang number 1 sa iyong buhay. Dapat siya ang number 1 sa iyong pamilya. Dapat siya ang number 1 sa inyong relationship, mga kapatid. Bakit? Papaliwanag ko po. Pag mag-boyfriend kayo, mag-girlfriend, bakit nagiging suicidal? Bakit nagiging, amen, na broken heart ka, hindi ka na makatulog, nagpapakamatay ka. Bakit? Dahil naging Diyos mo na siya. Naging Diyos mo na yung partner mo. Pero kahit mawala kayo, mag-break kayo, maghiwalay kayo, dahil hindi siya ang Diyos mo, dahil si Kristo ang Diyos mo, amen, kaya mong malagpasan. Amen? Kaya mong makatawid. Kaya mong mag-move forward. Kaya mong mag-move on. Kaya ang gusto ng Panginoon, mahalin mo muna siya bago mo mahalin ang iyong anak. Sapagkat ang tunay na pagmamahal, mga kapatid, ay natatagpuan sa ating Panginoon. Tama ba, mga kapatid? Mamimisguide tayo. Masyado nating pahalagahan, mga kapatid, ang mga bagay nito. Praise the Lord. Amen. Tulad, mga kapatid, sa pagtatrabaho. Ayaw natin nalilate. Tama? Gusto natin on time tayo. Minsan, mga kapatid, 30 minutes before ang duty mo, mga kapatid, nandun ka na, ayaw mamalate, nagpapa-impress ka sa boss mo. Pero sa Panginoon, 1 hour ka ng late. Bato-bato sa langit. Tamaan, wag sana magalit. So nakikita po natin yung ating mga priority.
Let us examine, mga kapatid, kung sino ba ang top 1. Mga kapatid, na-bless ako. Yung bisita natin, alas 6 pa lang na umaga, nandito na sa church. Bisita natin. Siya po ay galing kay Pastor Manny Manuel. Dito rin siya. Kay Pastor Don Cornita, dito rin siya galing sa church na to. Product din siya ng ministry ni Pastor Bishop Don Cornita. Amen. Alas 6 pa lang, mga kapatid. Yung iba na iinip niya, sasabihin, wala pa naman yung iba late naman yan late din naman yung MC at saka magde-devotion. Ginawa natin yan, mga kapatid, para sa Diyos, hindi para sa tao. Hindi tayo nagpunta dito para magpa-impress, mga kapatid. Para makumpleto yung attendance natin at wala tayong absent ngayong buwan, mga kapatid. Ginawa natin to, mga kapatid, sapagkat siya ang Diyos natin. Amen! Hallelujah! At isa lang ito. Isa lang ang linggo, mga kapatid. Dapat siya rin ang Diyos mo sa Lunes. Siya rin ang Diyos mo ng Tuesday. Siya rin ang Diyos mo ng Miyerkules. Sa bawat, amen, araw na dumadaan sa buhay mo, kapag siya ang naging Diyos mo, malalagpasan mo lahat ng mga problema. Makakalagpas ka sa lahat ng mga pagsubok sa iyong buhay. Amen. Kaya mahalaga, mga kapatid, amen, na matutunan nating talagang, alam mo, hindi na kailangan na masyado kang matalino, mga kapatid. Ang kailangan natin ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Kapag sinalisik mo ang salita ng Diyos, mga kapatid, patatalinuhin ka ng Panginoon. Sapagkat ang katalinuhan po ay nanggagaling sa Panginoon. Naunawan po ba natin yan, mga kapatid? Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Kaya sabihin natin sa ating katabi, may idol ka ba? Sino dito ang ito si Tatay, mukhang idol nito si si Fernando po. Di ba? Parang bubunot lagi wag nandito sa harapan, lagi parang bubunot Di ba? O si si Robin Padilla, si Daniel Padilla, mga kapatid. O yung mga Hollywood superstar, mga Hollywood celebrities. Alam niyo po ba, mga kapatid, they are devil worshippers? Gusto nyo ba i-share ko sa inyo yung link? Mga kapatid, pinapanood ko kagabi. Pinanood sa akin ni Sister Sarah. Hindi siya coincidence kasi ito nga yung topic ko. Sabi niya, mahal, panoorin mo nga ito. Pinanood ko about idols. Panahon pa ni Arnold Schwarzenegger, mga kapatid, during his 30 years old time niya, mga kapatid, meron ng 50,000 na sumasamba sa devil nung time niya. And most of the celebrity, mga kapatid, na ina-idolize ng tao, mga kapatid, sa Amerika, Hollywood celebrity, they sold their soul for Satan, to Lucifer, mga kapatid. Ibinenta nila ang kanilang mga kaluluwa kay Satanas, kapalit ng kasikatan at kayamanan, mga kapatid. Sino-sino yan? Sila Ariana Grande. Pangalanan natin, mga kapatid, sila Madonna, si Arnold Schwarzenegger, at iba pang mga sikat na personality. Amen. Mga pinapanood natin. Sino pa? Alam na natin yan, Lady Gaga, mga kapatid. Meron kayang male version nun? Okay. Okay. Praise the Lord. So, ngitian po na natin yung ating mga katabi. May idol ka ba? Tanungin natin. Huwag tayong, amen, magkaroon ng idol. Minsan nabibigani tayo, magaling silang umakting, gwapo sila, matipuno, praise the Lord. Pero sila po ay nilikha lang din po ng ating Panginoon. Amen? Kung meron po tayong titingalain, yun lang po ay ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Mga kapatid, alam nyo po, ano yun? Megastar? Sharon? Yung isa, Vilma Santos. Superstar. Merong megastar, merong superstar. Merong greatest of all time naman, sino yun? Si Jordan. Michael Jordan, no? Siya pa rin, no? Uy! Huwag kang
Huwag kang magsasalita dyan ng ano. Di namin kilala yan. Sige. Superstar, megastar, mga kapatid. Nasaan na sila ngayon? Di ba? Nasaan na sila ngayon? Pero ang Diyos natin, mga kapatid, amen, hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan pa man, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Kaya, wala tayong dapat ibang itataas, mga kapatid, sasambahin, pupurihin sa ating buhay, kundi ang ating Diyos lamang, mga kapatid. Ang ating Panginoon, mga kapatid. He is not only God of yesterday, mga kapatid. He is the God of today, tomorrow, mga kapatid. Praise the Lord. So in Bible times, meron pong 3 primary idols. Number 1 is the Baal. Baal, the god of sex. Number 2 is Mammon. Diba? You cannot serve God and Mammon. Pag sinabing Mammon, the god of money. And Molech, number 3, the god of violence. Yan po, mga kapatid, hindi na po natin yan nakikita ngayon. Hindi na yan sinasamba. Nakikita na natin sila sa television. Nakikita na natin sila ngayon sa Netflix, sa YouTube, sa ating mga cellphone. Yan mga Diyos na yan. Amen? Yung money, yung goddess of sex, mga kapatid, and violence. Sino dito yung mahilig manood ng action? Mahilig manood, mga kapatid, ng bakbakan, ng barilan. Diba? Oh. At nawiwili tayo doon. Gusto natin, mga kapatid, amen, na lagi yun ang pinapanood natin. Hindi natin namamalayan, mga kapatid, amen. Hindi natin napapansin, amen. Tayo'y pumapasok sa tinatawag na ritual. Amen. Maling gawi, mga kapatid, ng isang Kristiyano. Kaya, mga kapatid, babasahin natin sa Genesis chapter 2, verse 16 and 17, sabi dito, "And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it." Maaari niyong kainin lahat ng bungang kahoy dito sa Garden of Eden. Pero meron lamang kayong isang puno, amen, na hindi niyo pwedeng kainin ang kanyang bunga. "But the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die." Mga kapatid. Hallelujah. Bakit po? Amen. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, amen, ay meron tinatawag na off limits. Merong para sa Diyos lang dapat. Di ba? Gusto rin maging Diyos ni Eva. Di ba? Off limit, hindi para sa tao yun. Kasi siya lang yun. Para sa kanya lang yun. Gusto maging Diyos ni Eva. Hanggang ngayon, mga kapatid, ang tao gustong maging Diyos. Hindi po natin namamalayan minsan, amen, kapag ikaw ang nagpapatakbo ng buhay mo at hindi ka na sumusunod, mga kapatid, sa Diyos, ikaw na ang Diyos ng buhay mo. Ikaw na ang Diyos ng sarili mo, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat mo magsabing amen. So off limits na dapat para lamang sa Diyos. Thank you, sister. Okay, parang popcorn yata yan. Parang nanonood. Okay lang yan. Okay lang, sister. Praise the Lord. Sige, kain lang kayo popcorn. Kape, gusto nyo? May kape ba dyan? Sige, okay lang, sister. Huwag ka mahiya. Okay lang yan. Kesa naman, di ba, tinutulugan tayo si Tatay Joselito. Minsan, tinutulugan ako eh. Nasa harapan pa yan. Antok. Sige. Okay po, mga kapatid, tuloy tayo. Ang dyablo po, sobrang mapandaya yan, mandaraya yan. Para bang binabaliktad niya na ang Diyos ang kumukuha. Sa katotohanan, ang Diyos ang nagbibigay. Tama? Ibinigay na nga sa iyo ang lahat eh. Gusto mo yung sa Diyos, kay Eva at Adan, kukunin mo pa. Kainin mo na nga ang lahat. Pero ito, para sa Diyos lang yan. Ngayon,
Parang ipinapaliwanag o ipinoportray ng dyablo na maramot ang Diyos. Kaya ayaw niyang ibahagi o i-share yung bunga na yon, mga kapatid, yung puno na yon na para sa Diyos lamang. Kung hindi kumain si Eva at Adan, mga kapatid, amen, lahat po tayo dito ay walang saplot, mga kapatid. At hindi tayo tumatanda. Walang mali siya. Panay kabutihan, mga kapatid, amen. Praise the Lord. Pero dahil sa pagkakasala, dahil ang tao ay bumagsak sa pagkakasala, amen, pumasok ang kasalanan, ang kamatayan, ang sumpa, mga kapatid, pati ang sakit karamdaman pumasok, mga kapatid, dito sa lupain dahil sa kasalanan. Praise the Lord. Kasi, ano yung una nilang kasalanan? Gusto niyang maging Diyos. Gusto niyang mabuksan yung kanyang kaisipan na dapat para lamang sa Diyos, mga kapatid. Amen. Meron pong ibang nagsasabi yung tinatawag na alternate lifestyle. Kapag ang Biblia ay nagsasabing bawal ang pleasure, sa isang bagay na ito, lahat bawal na. No. Song of Solomon. Ang sabi dyan, mga kapatid, na sa Book of Song of Solomon, sineselebrate ang sexual pleasure. Pero dapat sa mag-asawa lang. Sa mag-asawa, i-celebrate yan. Ipagdiwang nyo yan. Gawin nyo yan, mga kapatid, ng may kasiyahan. Sapagkat, amen, sa marriage life, mga kapatid, kapag ang mag-asawa, mga kapatid, ay merong tinatawag na ugnayan, mga kapatid, ito ay banal sa harapan ng Panginoon. Pero outside of marriage, ito po ay karumal-dumal, kabasusan sa harapan ng ating Panginoon. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? O, hindi ko kayo pinagagalitan, ha, mga kapatid? Okay, may nag-react na. Praise the Lord. So kaya, mga kapatid, itong second commandment, nakasulat dito, ng Diyos ay mapanibuguin. Pag sinabing mapanibuguin, seloso ang Diyos. Hindi dahil siya ay insecure, hindi dahil siya, mga kapatid, ay nababaliw, o hindi dahil siya ay possessive, mga kapatid, but because God is devoted to you. Ang focus ng Diyos, ikaw, mga kapatid. Ikaw ang apple of the eye ng ating Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sa sobrang pagmamahal niya, mga kapatid, nagkatawang tao siya, nagdusa, nahirapan, namatay para sa atin. Mga kapatid, hindi dahil sa insecure siya, mga kapatid, dahil mahal ka ng Panginoon at nararapat lamang na magselos ang Panginoon sa atin kapag meron na tayong iba. Di ba, mga kapatid? Amen? Tulad din ng mag-asawa yan. Praise the Lord. Kapag nag-asawa tayo, siya lang talaga. Wala nang dapat iba, wala nang titingin sa iba, wala nang kaliwat kanan, likod. Mga kapatid, siya lang. Mga kapatid, ipinagtitibay ng Panginoon yan. Dapat sino mang pinag-isa ay hindi na maaring. Alam natin yan, mga kapatid. Praise the Lord. Okay ba kayo, mga kapatid? Ano bang nagagawa ng idol sa ating buhay, Sister Fe? Sabi ko, hindi sa ating mga Kristiyano, wala tayong dito, wala tayong krus dito. Wala si Maria dito. Pero may mga idol tayo sa buhay. Anong nagagawa nito sa ating buhay, mga kapatid? Jeremiah chapter 10 verse 14, GN version. Those who make idols are disillusioned because the gods they make are false and lifeless. Madidisappoint ka lang bandang huli. Yung pinag-uukulan mo ng mahabang panahon, bandang huli, amen, ay bibiguin ka lang, mga kapatid. Amen? Tatalikuran ka lang. Mga kapatid, minsan kahit yung best friend natin, minahal natin, praise the Lord, pagdating ng panahon, iiwanan ka din yan, madidisappoint ka. Amen? Merong limitations, may hangganan, mga kapatid, ang mga bagay, mga tao dito sa libutan. Pero ang Diyos natin, mga kapatid, His mercy, His goodness, endureth forever, mga kapatid. Ang Diyos, hindi tayo mabibigo pag minahal mo ang Diyos, mga kapatid. Madidisappoint ka if you invest so much love, effort, sacrifice sa isang tao, sa isang bagay, bandang huli, madidisappoint ka. Wala pong masamang magmahal ng tao. Yan po ay pinag-utos ng Panginoon. Pero kailangan mas mahalin mo ang Diyos.
ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. Pag dumating ang panahon, amen, nakukunin na siya ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Hindi ka matitinag. Bakit? Praise the Lord, meron kang relasyon sa tunay na Diyos. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Praise the Lord. Madalas, mga kapatid, madaling mangako. Sino dito may girlfriend, may boyfriend, may karelasyon, mga kapatid. May nangaan. Madaling mangako, mga kapatid. Pero madidisappoint ka lang. Dahil ang pangako ay madalas napapako. Kahit mag-asawa na, mga kapatid. Ako, ang dami kong pangako, pero napapako palagi. Sa aking mga anak, mga kapatid. Praise the Lord. Pag due date na, alam mo, isisingilin na ako ng anak ko, hindi ko maibigay, mga kapatid. Sapagkat yan po ang kadalasang kalikasan ng tao. Pag nangako, napapako, mga kapatid. Pero ang Diyos, mga kapatid, ibahin mo ang Diyos. Kapag ang Diyos nangako, mga kapatid, tutuparin niya. Gagawin niya, mga kapatid. Amen? Kasi siya lang ang may karapatang magsabing, I swear. Sabi niya, ako ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Tutuparin niya lahat ng pangako niya sa atin, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Number 2, idols will dominate me. 1 Corinthians chapter 12, verse 2, before you knew Christ, you were controlled by dead idols. Meaning, mga kapatid, yun pala ang buhay natin dati. Bago tayo makakilala sa Panginoon, bago tayo tumanggap sa Panginoon, amen, tayo ay kontrolado, mga kapatid, ng mga dead idols. Diyos-Diyosan, mga kapatid. Amen? Who always led you astray, na siyang nagliligaw sa atin, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, ang modern word for idol, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, alam nyo po yung modern idol ngayon, Brother Eman Ortega? Modern idol natin ngayon? Sister Jerica? Sister Clarice? Modern idol natin ngayon? Okay. Sige, nandun na yun eh. Devices lang naman to. Idol ba to? Sister Nell? Idol ba to? Hindi. Nakagamit natin yan eh. Kailangan natin yan, pantawag. Ako, hindi rin pwede mawala sa akin cellphone. May mga announcement kami dito. Kinokontak kami dito. Kailangan natin to. Idol ba to? Sister Clarice, Sister Crisel? Idol ba to? Sister Jovita? Hindi. Sabihin natin, internet, idol ba yon? Hindi, mga kapatid. Pero pag palagi mo ng hawak to, kahit kumakain kayo, hawak mo cellphone mo, alam nyo, sabi nga, mga kapatid, sa isang research, hindi mo rin daw gawin yon. Kahit di mo siya ginagamit, pero nasa tabi mo siya habang kumakain at may kasama mo yung pamilya mo o meron kang ka-appointment, yan po ay isang tinatawag na kabastusan pa rin. May kausap ka. Sa tingin mo ba, pag hawak mo tong cellphone at magkausap tayo, tingin mo, sincere kang makipag-usap sa akin? Hindi. Tama? Parang may naantay ka pa. Kaya nga dapat dito sa cellphone, nakapatay yung mga cellphone natin. Dito sa church, mga kapatid. Para walang distractions. Idol ba to? Necessity of life to. Nasa tayo, generation tayo ngayon, mga kapatid, ng high-tech. Diba? Kailangan natin ito. Kailangan natin ng internet. Kung gusto natin mag-search. Pero, nagiging idol siya. Bakit? Because of addiction. So, the modern idol, mga kapatid, is addiction. Pagising mo, anong hanapin mo? Cellphone. Bago ka matulog, anong huling hawak mo? Cellphone. No. That's the reality of life, mga kapatid. Yan po ang totoo. Cellphone. But this is not a God. This is not an idol, mga kapatid. Kailangan po natin ito. Yun nga lang.
Amen? Yung paggamit natin, yung maling pamamaraan ng paggamit natin ng ating mga gadgets. Amen? Na dapat nagpipray ka, pero inabot na ng 45 minutes na nag-scroll ka, mga kapatid. Papasok ka na lang CR, dala mo ba cellphone mo? Tama? Tama? Kahit saan, dala mo ang cellphone mo. So, hawak mo ang Diyos mo. And that's what we call addiction. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Praise the Lord. Okay lang mag-cellphone tayo. Pero pag makikipagbigaw kayo ng tip, pag may kausap ka, ilayo mo yung cellphone mo. At makipag-usap ka. Pinapractice na po namin yan, mga kapatid. Amen? At dapat wala talagang cellphone. Pag magkakasama kaming pamilya, malayo siya. Malayo siya sa tabi namin. Kasi talagang merong ano to eh. Ano to? Meron tong, ang tawag nito, may kapangyarihan to eh. Di ba? Minsan malayo na siya, pero iniisip mo pa rin siya eh. Ba't ko nasasabi yun? Kasi, amen, nararanasan ko din eh. Di ba? Na-experience po natin yan. Lahat magsabing amen. So, mapalad yung mga walang cellphone. Mapalad yung ibang mga walang cellphone. So, addiction. Praise the Lord. Eventually, yung addiction na meron ka, amen, workaholic, mga kapatid, shopaholic, kung ano pa, mga kapatid, or sa sports, yung addiction na meron ka, eventually, yan ang magpapatakbo sa buhay mo. Eventually, yan ang magdedetermine ng iyong future. Kung anong ginagawa mo, mga kapatid, kung anong naging habit mo, yan ang magdedetermine sa iyong magiging future. Lahat ng inaantok, magsabing amen. 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 Okay, sige po, mga kapatid. Ano ba nagagawa ng idol sa ating buhay? Idols will deform you. Dati ang ganda-ganda mo, pero nung na-addict ka, nagbago itsura mo. Amen? Nagbago yung takbo ng isip mo. Praise the Lord. Yung idol, minsan hindi ka pa pinatutulog ng maayos. Lumaki yung eyebag mo, mga kapatid. Idols will deform you. You will become what you worship, mga kapatid. Kaya nga kapag ang Diyos ang sinamba natin, kapag ang Diyos ang diniyos natin sa ating buhay, magiging katulad tayo ni Jesus. We will be like Him, mga kapatid. Kung paano siyang magsalita, paano siyang mag-isip, paano siyang kumilos, mga kapatid. Kung paano siyang magmahal, magiging ganun tayo, mga kapatid. Pero kung yung idols natin, siyempre, gagayahin natin kung anong meron siya. Pero alam nyo ba, mga kapatid, kahit anong gaya mo, may original ka pa rin, mga kapatid. Mapalad ka at di mo kamukha yung kapatid mo, yung katabi mo. Original ka, mga kapatid. Original ka, huwag ka magpapagawa. Mga kapatid, praise the Lord. Kung sarat yan, amen, kung may problema ka sa pagmumukha, huwag natin ipapagawa. Original ka, mga kapatid. God's image tayo, mga kapatid. Maganda't gwapo tayo sa harapan ng Panginoon. I'm sorry, mga kapatid, sa mga nasasaktan. Mga kapatid, I'm just a pastor, I'm just a messenger. Mga kapatid, sorry po, patawarin niyo ako, mga kapatid. Amen. Ngayon lang naman, patawarin niyo ako, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, so idol will deform me. So, yung idol na yan ay, yung una, ikaw ang umuhubog sa kanya, nagsishape sa kanya, eventually, mga kapatid, amen, pandang huli, yung idol na nagsishape sa buhay mo. And, kapag ang idol, ang addiction, mga kapatid, na natili sa buhay natin, praise the Lord, masisira ang buhay mo. Masisira ang pamilya mo. Masisira ang relationship mo. Masisira pati trabaho mo, mga kapatid, amen. So, it will deform you, mga kapatid. Yan ang mangyayari po, mga kapatid. So, basahin po natin sa aklat po ng Matthew 19. Yung aklat po na yan, si Jesus Christ, kausap niya yung mayaman, the rich young ruler. At sinabi po ng mayaman, tinanong sa kanya ng mayaman, "What must I do to have an eternal life?" Anong gagawin ko upang magkaroon o magkamit ng
ng buhay na walang hanggan. Ang sinabi ng Panginoon, ibenta mo lahat ng iyong pag-aari at ibigay sa mga mahihirap. Hindi po yan sinabi ni Jesus Christ sa iba, mga kapatid. Kung mabasahin niyo po ang Matthew, Mark, Luke, and John, the 4 Gospels of Jesus Christ, dito lang niya sinabi sa mayaman na ito. Kay Zaccheo, mga kapatid, hindi niya na sinabi yan, mga kapatid, sapagkat si Zaccheo mismo ang nag-surrender ng kanyang kayamanan at ibibigay lahat. Kung may nadaya man siya, ay ibibigay niya, mga kapatid, ng ika-4 sa lahat ng kanyang mga dadaya. Pero bakit po hindi na po, amen, bakit po sinabi ni Jesus Christ ito sa mayaman? Sapagkat alam ni Jesus kung ano ang idol ng mayaman. Ang idol, ang Diyos ng mayaman ay yung pera. Hindi niya kayang isuko. Bakit? Ano ang response sa mayaman? Nalungkot siya at umalis sa presensya ni Jesus. Nalungkot siya. Bakit? Grabe! Sobra ang kanyang kayamanan, mga kapatid, na hindi niya kayang tilikuran, mga kapatid, at sumunod kay Yesu Kristo. So, yun po, mga kapatid. So, ano pong meron sa atin ngayon na sa palagay nyo gusto ng Diyos na i-give up natin sa Kanya? Ano yung bagay na hawak-hawak mo ngayon, amen, na siyang bagay na nakakahadlang din para, wala pa po ako sa conclusion. Kala ko may pumunta. Ano yung bagay na hawak-hawak natin ngayon, mga kapatid, na siyang nakakahadlang para tayo'y makalapit at magkaroon ng relationship sa ating Panginoon? Ito ba ay activity? Amen? Ito ba ay isang bagay ng pag-aari mo? O ito ba ay isang karir o trabaho, mga kapatid? Ito ba ay isang relationship? O ito ay isang habit? Ito po ay tawagin natin idol. Bagay, tao, pangyayari, o trabaho sa atin na siyang nagiging dahilan na palitan ang posisyon ng Diyos sa buhay mo, yan ay idol. Praise the Lord. Lahat magsabing amen. Amen. Hallelujah. Pag isang bagay na ito ay hindi mo maisuko sa Panginoon, hindi mo siya pag-aari ka niya. Ulitin ko po. Pag ang isang bagay hindi mo ma-surrender sa Panginoon, hindi mo siya pag-aari ka na niya. That's what we call an idol. The thing that you have, the possession that you have, the career that you have, a habit that you have, mga kapatid, He owns you. It owns you, mga kapatid. Praise the Lord. So, sa isa po, mga kapatid, sa pinakamatinding idol natin ngayon, mga kapatid, maliban sa, sinabi ko kanina, yung addiction is human feelings. Human feelings. Feelings are not facts. Yung nararamdaman mo, mga kapatid, ay madalas wala sa katotohanan. Ay hindi totoo, mga kapatid. Lahat ng inaantok magsabing amen. Napipikit na Sister Juvita. Sige po. Praise the Lord. Ang feelings natin, mga kapatid, amen, is mostly irrational. Wala sa tama. Kumbaga, pag sinabi irrational, wala sa tamang lugar. Hindi tama, mga kapatid. Ang feelings natin ay nagbabago. Feelings come and go, mga kapatid. On and off. Ang feelings natin ay unpredictable, mga kapatid. Praise the Lord. And sometimes, mga kapatid, kapag ang ating feelings, praise the Lord, naapektuhan ang ating moods, mga kapatid. At minsan ito po ay nagiging epekto, mga kapatid. Ito pala, product of indigestion, insufficient sleep, or a bad hair day. Sabi dito, mga kapatid. Insufficient sleep.
and a product of indigestion because of feelings, mga kapatid. At magsabing amen. So madaya itong ating mga nararamdaman, mga kapatid. And young people nowadays, mga kapatid, they dress, they walk, mga kapatid, according to their feelings. Itong feel ko. Amen? Kaya magsusot sila ng mga ayon lamang sa kanilang mga sariling kagustuhan. Dahil yun ang kanilang pakiramdam na makapagbibigay ng kasiyahan sa kanila. Amen? Pero sa totoo lang, ang Diyos ay hindi nalulugod. That's why we should not trust our feelings. Because feelings are not facts. Amen? Dapat ang feelings natin nasa tama. Dapat ang feelings na to ay para sa Panginoon. Amen? Yung mga bagay na para sa Diyos, itong feelings na to, ilagay natin dapat sa tama. Mga kapatid. Amen? Ano pa? Forgiveness. Sometimes we don't feel to forgive. Ayaw natin magpatawad kasi hindi pa natin feel na magpatawad. Pero maalis ba minsan, mga kapatid? Minsan kahit nagpatawad ka na, nandun pa rin yung sakit. Tama? Antayin mo ba mawala yung sakit bago tayo magpatawad? Pero si Jesucristo nandun sa taas ng krus, mga kapatid. Nagpapatawad siya kahit nagdurusa siya, mga kapatid. Amen? Duguan, nagpatawad siya. Not by feelings, but we should direct our feelings to the Word of God. Mga kapatid, magkaroon tayo ng pakiramdam, amen, sa salita ng ating Panginoon. So, lahat mo magsabing amen. So, forgiveness is an act of the will. Hallelujah, magpapatawad ka. Kahit masakit, kahit matindi, kahit tagos sa buto ang ginawa ng tao sa iyo, mga kapatid. Praise the Lord. So, pagpapatawad ay kalooban ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. So, feelings are not evil. We have feelings because we are made in the image of a passionate God. We experience robust range of feelings. Amen. Ngunit bumagsak ang tao. Amen. At dahil dito, mga kapatid, praise the Lord, pati ang pakiramdam natin, ang feelings, ang affections natin ay napunta o na-misdirected, mga kapatid. Praise the Lord. Lahat magsabing amen. So kaya maraming mga mag-asawa ngayon, mga kapatid, praise the Lord, ay naghiwalay, nag-broken up, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kasi nag-decide sila na maghiwalay dahil hindi na sila masaya. Dahil hindi nag-work ang kanilang relationship. But marriage is not all about feelings, mga kapatid. It's a decision. Ang pag-aasawa, isang desisyon. Na lumabas man sa future ang kahinaan ng asawa mo, mga kapatid, mamahalin mo pa rin siya. Sapagkat yan ay kasunduan sa harapan ng Diyos. That is a covenant, mga kapatid. Yan ay tipan sa harapan ng Panginoon. Praise the Lord. Natural, magbabago ang hugis ng katawan niyan. Magbabago, mga kapatid, yung kinis na mukha niyan. Praise the Lord. Yung asawa ko, napaka-sexy niyan dati. Di ba, Sister Sarah, ano siya parang sabihin natin, Coca-Cola body yan dati, napakalit ng waistline yan. Di ba, Sister Jerica, dati? Pero hindi ako na-inlove sa kanya dahil doon. Di nga. Pero kahit tumaba siya, alam mo, babae, mabilis malungkot eh. Huwag ka magbabanggit ng mga bagay na gano'n, na tumataba ka. Huwag ka magbabanggit. Huwag tayo magbabanggit ng mga asawang lalaki. Tumataba ka. Lagi natin silang babatiin ng magagandang pagbati, mga kapatid. Oh. Pwede mo naman sabihin, ang ganda mo pa rin, mahal, kahit mataba ka na. Pinaganda mo, no? Positive. It's not about the feeling, mga kapatid. May panahon na mag-aaway kayo na gusto mo na makipaghiwalay. May mga bagay na hindi kayo napagkakasundoan, paulit-ulit na lang. Di maghiwalay na kayo.
Mga kapatid, hindi po. Hindi yun ang suggestion ng Bible, mga kapatid. Hindi yun ang tagubilin ng Diyos, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, for better and for worse, for richer and for poorer, till death do us part. Amen. Kaya nga dapat si Jesus Christ ang sentro ng pamilya. Ano mang bagay, gaano kahirap, mga kapatid, ang mga pagsubok sa loob ng tahanan, kapag nandun ang Diyos, may solusyon. Mga kapatid, lahat magsabing amen. Okay, nagkasala si lalaki. Praise the Lord. Nangalun niya si lalaki. But that's not the end of it. Hindi yan ang katapusan, mga kapatid. Praise the Lord. May mga istorya dito, pero hindi ko po yan pinopromote na gawin ng mga lalaki yan. Pero may mga story doon, because of the devotion of the woman, mga kapatid, of the spouse, dahil sa kanyang prayer, dahil sa kanyang pagmamahal, mga kapatid, nakipag-bargain sa Panginoon, mga kapatid, na-restore ang kanilang family relationship, mga kapatid. Amen! Ang Diyos ang nagtagumpay. Hindi kalooban ng Diyos, mga kapatid, ang broken marriages. Hindi kalooban ng Diyos, mga kapatid, ang paghihiwalay. Ang gusto ng Panginoon is reconciliation. Mga kapatid, kaya dapat magpapatawad tayo. Praise the Lord, matuto tayo magpatawad, mga kapatid. Sapagkat kung ang Diyos nagpatawad, tayo rin dapat ay magpatawad, mga kapatid. Ang Diyos walang kasalanan sa atin, mga kapatid. Praise the Lord. Pero meron tayong mga pagkukulang sa Diyos. Ano pang hiharap natin sa Panginoon? Kung tayo makasalanan, mga kapatid, hindi matuwid sa harapan ng Panginoon, ay hindi marunong magpatawad. Na ang Diyos matuwid ay natutong magpatawad, nagpakumbaba, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, like every sin of idolatry, this sin visits the iniquity of the parents upon the children through succeeding generations, mga kapatid. Because of that sin, mga kapatid, of idolatry, ito ay pumasa-pasa sa bawat lahi, bawat henerasyon, mga kapatid, ng lahi na gumagawa ng mga bagay na ito. Praise the Lord. So addictions are short-term answers to timeless problems. Hallelujah. Mga kapatid, hallelujah. Yung sanglit na kasiyahan, amen, sa mga addiction na to. Meron tayong tinatawag, Sister Jessica, meron tayong tinatawag yung dog idolatry na daw ngayon. Oo nga, totoo. Pero hindi ko naman sinasabing pero yung iba kasi talaga, dino-Diyos na nila yung mga aso nila. Dino-Diyos na nila yung mga aso nila. Wag naman ha, mga kapatid. Mas mahalaga pa rin ang tao kaysa sa aso. At mas mahalaga ang Diyos kaysa sa tao. Minsan, kakaya mo nang pumatay dahil yung aso mo sinaktan. Dog idolatry na daw ngayon, mga kapatid. Animal idolatry. Praise the Lord. Alam nyo po, yung mga hayop na meron tayo, pusa, hayop o unggoy man meron kayo dyan sa bahay nyo, yan po ay binigay ng Diyos para mag-aliw din sa atin. Amen? Hindi yan binigay ng Diyos para gawin nating Diyos, mga kapatid, at mag-replace sa Kanyang trono. So, yan po ay product of blessing ng Panginoon sa atin na sumaya po tayo. Amen? Minsan nga yung mga hayop po ay parang makatao pa kaysa sa tao, totoong tao, mga kapatid. Di ba? Praise the Lord. Faithful ang mga aso. Pero mga tao, unfaithful. Mapagmahal ang mga hayop. Kaya minsan, nabalitaan nyo na ba, mga kapatid? Sa Europe, yung lalaki nagpakasal doon sa aso. Oo, nagpakasal.
Lalaki, nagpakasal din sa pizza. Oh, di ba? Meron pa, lalaki, nagpakasal sa puno. Anong klaseng kaisipan yun, mga kapatid? Amen? Nagpakasal sa pizza, nagpakasal sa aso. Praise the Lord. So, Sister Crisel, meron talagang lalaki para sa'yo. Antayin mo lang. Ganon din, Sister Rupa, sa'yo din. Sige. Meron talagang nararapat na partner para sa atin. Tama ba, Tatay Joselito? Palakpakan nating malakas ang Panginoon. Tatapos na po ako, mga kapatid. Amen. So, we worship idols, mga kapatid, kasi we are attempting to limit God's location, mga kapatid. Kasi nga, kung ilalagay mo lang sa isang bagay o sa isang statue, mga kapatid, or in a church building, pwede mo siyang iwan. At hindi mo na kasama pag lumabas siya sa... Kung dito lang naman yung idol mo, yung ministry lang yung idol mo, nagpupunta ka lang dito dahil sa ministry, pwede mo siyang iwan. Paglabas, wala ka ng Diyos, mga kapatid. So we are attempting to limit God's location. I don't want God going everywhere I go or seeing everything I do, but He does anyway. God is everywhere. Pangalawa, kapag amen, we worship idols. Sabi dito, we are attempting to reduce God's power. God is powerful, mga kapatid. Amen? God is powerful, almighty. Mga kapatid, ang Diyos po natin ay makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Kaya nga dito, sabi dito sa Genesis 1:27, if we read, let us make man in our image. Pero ang nangyayari, let us make God in our image, mga kapatid. Binabawasan natin yung pagka-Diyos. We cannot change God. God is unchangeable. Amen? Hindi natin pwedeng baguhin ang Diyos. Pati yung standard ng Panginoon, ang kanyang holiness, ang kanyang power, mga kapatid, is unchangeable, mga kapatid. There is no like God. Walang katulad po ang Diyos, mga kapatid. Amen. At magsabing amen. Madalas po sinasabi natin, I want God to bless me. Gusto ko i-bless ako ng Panginoon. But I don't want Him to run my life. Bless mo ako, Lord, pero wag mo akong papakilaman. Ha? Nalilimitahan natin ang Panginoon. Pagalingin mo ako, Lord, ha? Minsan nangako pa tayo, pag pinagaling mo ako, maglilingkod ako sa iyo, pero hindi natutupad. Mga kapatid, kaya mahirap makipag-bargain sa Panginoon. Mga kapatid. Hallelujah. Last time, merong na-stroke patient din, mga kapatid, pumutok yung ugat niya dito. Pinag-pray siya. Sabi ng pastor, it is between you and God na lang. But I will pray for your healing. Makipag-bargain ka na sa Panginoon. Kung ano man yung ano. Ngayon, ang ginawa doon sa ugat ng kanyang ulo, mga kapatid, nilagyan na lang ng clip. Kasi lumulobo siya. So, nilagyan ng clip. Hindi ko alam kung yung medical term nila doon eh. Kiniklip siya yung ugat kasi piniprevent na hindi pumutok. So, pinainom siya ng mga gamot, mga kapatid. So, sabi ng doktor sa kanya, 10 araw ka na lang. 10 araw ka na lang. Praise the Lord. So, pinag-pray siya ng pastor, mga kapatid. Pag uwi ng pastor, after nung prayer, hindi pa makakarating ng bahay yung pastor, tumawag sa kanya yung hospital. Pastor, bumalik ka ng hospital. Bakit? So, sabi niya, siguro kinuha na to ng Panginoon. Kinuha na. Alam niyo po, sabi ng emergency, sabi ng hospital, nire-revive po nire-revive po yung inyong kamag-anak. Nandun po siya sa, anong tawag doon? Sa ICU, nire-revive siya. Mga kapatid, at hanggang ngayon, buhay pa yun. Nakipag-bargain sa Panginoon na maglilingkod daw siya sa Panginoon. Amen? Ang Diyos po natin, mag-ingat tayo. Amen? Na magbitaw tayo ng pangako sa ating Panginoon. Tuparin natin sapagkat ang Diyos tutupad sa pangako niya. Amen? Alam niyo po, mayroong istorya din, isang lalaki. Amen? Na 50-50 yung kanyang anak. Nakipag-bargain daw siya sa Panginoon. Sabi niya, pag pinagaling mo ang aking anak, magsiserve ako sa iyo. Gumaling yung anak niya, mga kapatid. Yun nga lang, nakalimot siya sa kanyang pangako sa Panginoon.
Paglipas ng ilang taon, nagkasakit ulit yung anak niya, namatay. Naalala niya, mayroon pala siyang pangako sa Diyos, mga kapatid. Kaya tutupad tayo sa Panginoon kapag may pangako tayo. Amen. Tutulungan tayo na pag naglingkod tayo sa Panginoon, walang mawawala sa atin, mga kapatid. Ito po isang pagpapala, privilege na maglingkod sa Panginoon. Hallelujah, nasambahin ang tunay na Diyos, mga kapatid. Isang pribilehiyo to, mga kapatid, but nagiging burden sa atin. Napakasarap maglingkod sa Panginoon, napakasarap umawit sa Panginoon. Yung talento mo, hindi mo inaawit kay Marcos, inaawit mo, mga kapatid, sa King of Kings. Mga kapatid. At ito ay magiging, hallelujah, makabuluhan kapag ang ating buhay ay pinagamit natin sa ating Panginoon. Praise the Lord. Lahat po magsabing amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, I want God to bless me, but I don't want God to run my life. Wag naman po sana ganon. Praise the Lord. Because, mga kapatid, sa kabaliktaran na to, if God is blessed, if God runs your life, kapag ang Diyos ang nagpapatakbo, nagmamaniobra ng buhay mo, nandun ang blessing, Sister Nel. Kapag ang Diyos, mga kapatid, amen, praise the Lord, nagpapasakop ka sa kalooban ng Diyos, sinusunod mo ang Panginoon, naglilingkod ka sa Panginoon, blessings will follow. Mga kapatid, walang pinaghihirap ang Panginoon. Praise the Lord. Kapag ang Diyos, mga kapatid, ang sentro ng ating buhay, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Praise the Lord. Sa karir mo, sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, kapag ang Diyos ang number one dyan, mga kapatid. Amen? Pagtatagupayin ka ng Panginoon. Sigurado po yan, mga kapatid. Unahin mo ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Dapat siya ang Diyos ng iyong trabaho. Siya ang Diyos, mga kapatid. Amen. Sa iyong pag-aaral, siya ang number one, mga kapatid. Okay lang, mga kapatid, mag-focus tayo sa pag-aaral, mag-focus tayo sa pagtatrabaho, sa pagninegosyo, pero dapat ginagawa natin to para sa Diyos. Okay ba yon, mga kapatid? Nagkakaintindihan ba tayo? Okay lang magtrabaho. Okay lang mag-asawa. Okay lang kung... Mga kapatid, basta ginagawa natin to for the glory of God, mga kapatid. Para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. So, ano po ang benefit? Dito po magtatapos. Ano yung mga benepisyo ng pagsamba lamang sa ating Diyos? Number one, it will delight you. Delight means, mga kapatid, more than happiness. More than joy, mga kapatid. Expected happiness beyond comprehension, mga kapatid. Lahat magsabing amen. Ang sabi ng Bible, seek your happiness in the Lord and He will give you your heart's desire. Masaya ba tayo sa Panginoon? Masaya ba tayo nagpupunta ng church? Gawin natin tong kasiyahan, mga kapatid. Amen? Kung masaya tayo sa kaibigan natin, sa mga katrabaho natin, mas masaya dapat tayo nagpupunta ng simbahan. Parang malungkot yung iba. Masaya ba tayo nagpupunta ng church? Masaya ba tayo nagpupuri sa Panginoon? Amen? Sabi niya, gawin mong kasiyahan ang mga bagay na to. For I will give you the desires of your heart. Bibigay ko lahat ng gusto ng puso mo. Pero kailangan maging masaya ka sa akin, maging masaya ka sa piling ko, maging masaya ka sa ginagawa mo dito sa church. Kung ikaw ay nagluluto, kung ikaw ay naglilinis, nagwawalis, inuutusan dito sa loob ng church, Lord, ginagawa ko ito hindi para sa kanila, ginagawa ko ito para sa iyo. Praise the Lord, masaya, Lord. Masaya-masaya ka. Maliit na trabaho na ginagawa mo dito. Open mo yan, isarado mo yan. Utusan ka dito sa loob ng church. Masaya ka pagkat ginagawa mo yan alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo. At magsabing amen. Praise the Lord. Masaya ka ba, Brother Joel, na nagpapiano ka? Amen. Masaya ba, Brother Mel dyan? Amen. Na ikaw ay nagda-drums, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Sino dito ang dumadalo ng evangelism? Masaya ba kayong nag-evangelize kayo? Kahit nire-reject kayo? Amen? Kahit hindi kayo pinapansin ng iba? Masaya kayo? Mga kapatid? Di ba pag nagmamahal tayo?
Di ba pag nanliligaw tayo, konting, yung kindat lang ng nililigawan mo, masaya na tayo, mga kapatid. Yung napansin ka lang, masaya na tayo. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So lahat ng ating ginagawa, amen, kapag ang Diyos ang sinamba natin, siguradong sasaya ka. Siguradong sasaya ka. Patingnan nga ng mga ngiti nyo. Patingin ang mga ngiti nyo, mga kapatid. Kahit mga walang ipin at kulang-kulang ipin, mga kapatid, patingnan po ng mga ngiti nyo. Masaya tayo. Celebrate. Nandito tayo para pagdiwang, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay mabuti. Ang dami nating pinagdaan ng mga pagsubok bago ka makarating dito sa church, pero nagtagumpay ang Panginoon. Amen. Masaya tayo, mga kapatid. It will delight me, mga kapatid. Praise the Lord. Pangalawa, it will deliver me. If the Son sets you free, you will be free indeed, mga kapatid. Hallelujah. So dito, mga kapatid, it will deliver you, pakakawalan ka niya. Amen. Hindi ka na ngayon mag-aalala kung ano ang expectation sa iyo ng tao, kung anong isipin sa iyo ng tao. Hindi ka na mag-aalala ng approval ng iba. You are only focused on pleasing God. Sumablay man yung awit mo. Amen. Praise the Lord. Wala ka nang pakialam doon. Ang malaga yung puso mo, tama, sa harapan ng Diyos. Yung maawit ka para sa Diyos. Nawawala ka sa tono, pero wow, masaya ka. Kasi ang Diyos ang pumapalakpak sa langit. Maganda nga ang tono mo, kinalabutan yung audience, pero wala naman sa puso mo ang pag-awit para sa Diyos. Mga kapatid, wala ka nang pakialam sa isipin ng iba. Kaya wala kang pakialam kahit magtatatakbo ka dyan, magtatatalong ka. Ang focus mo na ngayon dapat maging masaya si Lord. Sa aking alay, dapat tanggapin ng Diyos ang aking alay. Lahat magsabing amen. So, God will set you free from your past. God will set you free from your present habits. And God will set you free from your future. Amen. Inyong mga worries. And that is the real freedom. Yan ang totoong kalayaan. And lastly, mga kapatid, it will develop me. Tayo mga kapatid. Amen. Thank you, Jesus. At awitin po natin. Praise the Lord, yung awit na nagsasabing, pupurihin kita, O Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Live your life for an audience of one. Mabuhay tayo, mga kapatid. Isipin natin, mga kapatid, amen, na merong isang nakatingin sa atin. It will develop me. Yan po ang magagawa kapag tayo ay sumamba lamang sa iisang Diyos, mga kapatid. As the Spirit of the Lord works with us, we become more and more like Him. You become like what you have. Magiging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon. If we continue to worship the Lord, mga kapatid, if we continue to obey His commandments, mga kapatid, it will develop you. Mga kapatid, huhubugin ka niya. Sometimes, brokenness is necessary. Babasagin ka ng Panginoon. Nandun ang luha. Mga kapatid, nandun yung mga heartaches. But brokenness is necessary so that God, amen, will mold you again, mga kapatid. Praise the Lord. Huhugisin ka niya, yuhugis ka niya sa nais niyang maging ikaw, mga kapatid. Until the time, mga kapatid, na nakikita niya na kanyang sarili sa iyo. Pwede ka nang tawagin Christian, Christ-like. Paano ka mag-isip? Paano ka magmahal?
paano ka mag-respond sa mga pagsubok at problema sa buhay. Amen. Praise the Lord. Christian, mga kapatid, means Christ-like. Attitudes, mga kapatid, ang ating attitudes, ang mga words na lumalabas sa ating mga bibig, it can bring glory to God. Hallelujah. When I put God first, you will become a unique person. Kakaiba ka, mga kapatid. Iba-iba tayo, mga kapatid. Malalaman mo, mga kapatid, na ikaw pala ay pinagpala. Amen. Hallelujah, Jesus. Sige po, awitin natin yan, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Pupurihin ka. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Once again, pupurihin ka. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong. Ikaw ang tunay na Diyos. Yes. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang. Yes, hallelujah. Sambahin natin ang Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba. Tinig, isisigaw sa buong mundo. Yes, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Yes, yes, Jesus, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw hallelujah. Panginoon, ikaw lang. Walang katulad. Lord, sirain mo, wasakin mo, Panginoon, anumang anyo ng addiction. In the name of Jesus Christ of Nazareth, ikaw ang Diyos ng aming buhay. Ikaw ang Diyos ng aming pamilya. Ikaw ang Diyos, Panginoon, ng aming relationship. Panginoon, wala nang makapangyarihan sa iyo. Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lang
lamang at wala nang iba. Sige po mga kapatid, ipakita natin sa Panginoon na siya lang ang nag-iisang Diyos. Oh, hallelujah! Praise the Lord! If you worship God alone, God will delight you. God will deliver you. God will form you. Ika'y nag-isa, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig. Sinasamba kita, sinasamba kita, sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko, sinasamba kita. Sige, sambahin natin ang Panginoon. Kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa. Ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. For the last time, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa. Ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming. Yes, Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Jesus be the center of this church. Jesus be the center of your family. Jesus be the center of your business. Jesus be the center of your life. Jesus is everything. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming. Yes, Jesus! Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw! Isisigaw sa buong mundo. 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 Come on, shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Worship God alone. Worship God alone. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Lift up your voice and sing for joy. Amen. Hallelujah. Shout out to God with a voice of triumph.